na rin siya eh. Bumalik na yung dati niya sigla eh. Kaya ako sabihin ko. One more. Shut up. One more. Long. One more. Say tayo. Say one more. Very good One more daw. One more. Vin, you have some sneakers to. Sneakers na. Gagamit talaga ito. Gamit ka lang. Ako pala. Hindi ako na. Ikaw mapapana lang ako. Hello. Hello. Hello na bebe. Hello. Tawag na lang. Hello. Hello. Oh, hello bebe. Come on. Hello. Oh, hello. Hello. Balik mo na yan. Oh, hello be. Hello. Hello be ka ba? Hello. Baka lumabas pa. Sarado mo anak. Hello. Excuse me. Hello. Oh, excuse me ako. Hello. You know. Hello. Oh, hello. Ang cute ah. Hello. Punta kay ate. Hello. Uy, grabe. Nagsidatingan yung mga kapatid ko, mga ka-business. Ito, motor nila, oh. Ito, isa. Tapos ito. Nagsidatingan yung mga kapatid ko, mga ka-business naming minamahal. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Uy, si Menday, oh. Hello po mga ka-business. Grabe, Papunta mga na po ako pormahan. ng church. Ah, Love magka-church you ka po ngayon? very much. Ayun, pagmahal daw kada kay Andre. Ayun. Tara na, dito Sige, na. sige. Tara. Nasaan ba sila utol? Nandyan ba? Nandyan ba? Tawid na tayo. Tawid tayo, tawid. Tawid. Oh! Oy! Mukhang ayos to ah. Maganda na... Boss, tingnan mo boss. Boss. Ang daming dala. Pinida. Si LPG ba to? Tapos ito? Uy! Si Angie. Nagtula ako ah! Wow, grabe. May ulam pa. Kumusta? Okay lang. Ala, grabe! Hindi ko sukat akalain mga ka-business, mga nagsidatingan yung mga nanggagaling sa... Saan ba to? Galing to? Sa Europe? Ayun ang mga business, nandito po yung mga kapatid ni Papa. Mga tita ko pa. Boss, wala tayong boss eh. Oo nga eh, grabe! Ayun ang mga tito ko po. Tapos, ito si... Ito naman, ha? Joy? Hindi pa rin na kayo nagutol, Joy. Magkapangalan na kayong dalawa. Yan po mga ka-business, yan na si Joy. Ito kapatid ko, si Chua. Ito naman si... Pangalan? Angie. Tapos ito naman si LPG. Otol ko, si Aldrin. Ayun o. Isang batikang driver. Ito naman, isang batikang installer. Ito naman si Bilib. Kaya, pangalan pa lang, bibilib talaga kayo. Ito naman si Aldrin. So yun po mga ka-business, masayang araw ito, mga ka-business. Kumusta kayo, Tol? Bago lahat, promote mo muna yung Tol? Promote mo muna yung tito. Happy oh. Uy, naka-live na yan. Oh, naka-live na to. Wala, wag namatay. Oh, hindi yan. Ayan oh. Tol, hag naman ako. Bira. Yan, yan si Bay. Ito pala si Bay oh. Si Bay, yan mga kapatid ko, Bay. Yan si Bilib. Ikaw lang si Aldrin. Ikaw lang nagipagit sa Bichon. Grabe po. Guwapo po niyo eh. Ayun ang pizza ba? Oh sige. Ay, pizza ka raw muna. Sige, pasa lang. Pizza ka raw muna. Oh, yan, nagdala sila utol yung pizza eh. Diet ako, diet. Ha? Ayaw mo? Sige lang. Papalat diet. Yun na eh, ayaw mong kumain. Palibasa maganda yung camera mo eh. Magkaroon ako pag... Pinakamagandang camera sa lahat ito eh. DJI. Ba, ito ba? Ay. Dala ng pizza.
Oo. Apat na ano, box. Salamat sa mga dito ko dyan. Mga Yun. business supervisor. Mhm. Pinya talaga eh. Mm. So saan ba natin ilalagay ang pwesto ng camera natin kasi mas maganda to, magandang ano to usapan. Ito na nga yung sinabi sa kanila na ano na may pakikuha nga yung ano doon sa taas. Ay, yung ano yung tripod ko. Ilagay natin to. So yun po mga ka-business no, sit up lang natin yung camera at babalikan po namin kayo. Pwede ka umabanti doon konti, ano, para pasok tayo sa frame. Yan! Bati ka muna ba? Bati ka muna, mga business. So po mga ka-business, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business na minamahal. Kung nagtataka po kayo, bakit may umpukan dito mga ka-business? May mga kamukha si Papa. Na biglang dumating yung mga kapatid ko, mga ka-business na minamahal. Kasi nga, nung mga nakaraang mga araw, ay nag-message po kasi ako sa kanila na kung hanggang maaari ay makausap ko sila mga ka-business. Gusto ko nga sana na isa-isahin ko silang puntan sa bahay nila. Kanya lang, may mga gampanan din kasi sa trabaho. Ang pangunahin lang yung nakakausap ko ng mga nakikita sa kanila, yung sa parting Valenzuela ay yung mismong kapatid. Ito, si Chua. So hindi na kumpleto. So salamat po sa inyo mga tol. Nag-form lang kayo at kayo nakarating dito sa aking lugarin sa Caloocan. Kasi mga galing pa ng Valenzuela po sila kasama ang kanilang may bahay. Ano po? Si Bileb, yung asawa niya ay ito naman si Jen. Jen, ito nasa camera. Tapos ito naman si Aldrin, ito naman si Inday. Ano po na ito? Alintay. Mahihayin sa camera, boss. Mahihayin sa Yan, medyo mahihayin sa camera. Tapos yung si Chua naman, wala kasama ng mga dito. Nandun sa girlfriend ba? Girlfriend po pala yun. Tapos ito naman si Joy. Ayan si Joy, mga ka-business. Ayan po kayo. So yun po mga ka-business, kung bakit na sila napasugod dito dahil nga doon aking message na hanggat maaari, makausap ko sila isa-isa. Ano po yun? Ano po yun? Ano po pagpakay ko sa kanila mga ka-business? Ito po kasi, kung natatandaan nyo po sa mga dating vlog po ng mga nakaraan na patungkol doon sa aking pakikimo mga ka-business. Ako po ay humingi na simple payo sa kanila no? O opinion para sa kanila. Ayaw ko rin mag-desisyon sa sarili ko mga ka-business. Siyempre mga kapatid ko sila. So bigyan ko sila ng opinion kung ano ang kanilang maging pasya o ano ang mapagkakasunduan namin lahat. Siyempre po, buhay ko po ang nakataya dito mga ka-business. Kaya kailangan talaga na makausap ko rin sila. May isa pa akong kapatid sa probinsya, so through video call na lang siguro, at saka yung aking mama. Kasi kailangan ko sila makausap mga ka-business. Kasi alam niyo naman po, 2 years na nakalipas na hindi ako nagpakimo talaga. Hindi ako nagpakimo kasi nga, pasya ko po yun. So ngayon, pinipigaan ko ngayon ng doktor mga ka-business na magpakimo. At batay naman doon sa inyong mga komento, doon sa mga nakarang vlog, ang karamihan ng comment sa inyo na pursigihin ko na magpakimo na. So, ngayon, kakausapin ko isa-isa sila, mga business, kung ano po na ang magiging opinion nila sa bagay na yun, mga business. So, unahin ko po si Aldrin, Tol. Ano po ang inyong magiging opinion sa... Hindi, baka magtanong yung mga ka-business, pang ilang kapatid ba siya? Pang ano ito? Pang ilan ba? Hindi ko na matandaan eh. Pangatlo. Pangatlo po yun mga ka-business, si Aldrin, pangatlo kapatid. Ako po kasi panganay sa kanilang lahat. Siya po pangatlo. So, ano ba ang magiging opinion mo sa bagay niya? Ako ba ay magpakimo o hindi? Ano ba ang iyong opinion sa bagay niya? Ako ba ay magpapakimo? Kasi ito po kasi tuloy. Marami kasi mga nagsasabi patay doon sa mga komento. Hindi pare-parehas kasi ang mga komento yun. Dalawa, nakati sa dalawang bahagi, mga ka-business. Ang iba, sang-ayon doon sa magpapakimo. Ang iba naman, ay wag na. Kasi may mga karanasan kaming ganito na yung magpakimo ay hindi nakabubuti. So, sa'yo, alin ka ba? Alin ka doon sa dalawa? Magpapakimo o wag na lang magpapakimo? Medyo lakasan mo lang. Hindi mo talaga. Marami kasi akong narinig sa mga
head doctor. Nagsasabi. Sabi niya. Kasi hindi 100% din Hindi mo 100% chemotherapy na nakakagaling. Ngayon iba. Dahil pa nga dyan, kaya napabilis. Oo. So yan, yung mga ano lang, bali-balikan lang kasi. Oo. Tsaka sa Facebook, may nakita ako sa pag Sa halip na napabuti, napasama pa. kasi sabi nila, imbis na yung good cells, nadadamay yung Yun. Yun mga kabisnes. Isa po yun sa mga na ang chemo, pamatay sa bad cells. Pero Bad cells. hindi lang bad cells ang pinapatay, pati yung Good cells. Nadamay. kung pa po mga kabisnes. Tama po yun ang kanyang yung mga naging sa papatay sa mga karanasan ng iba. Meron namang iba na gumaling. Ibig sabihin, nagdidepende talaga sa katawan ng tao Depende sa katawan. kung kakayanin o hindi. Kasi mayroong katawan ng tao talaga na hindi kinaya, mahina ang immune system mo, tinamaan ang ibang parte ng organs mo, doon nagkakaroon ng problema. Imbis na gumaling ang tao, lalong napapasama, nagsani pa ng kamatayan sa iba. Batay po yan sa nagiging naging pagsusuring kung mga kabisnes at sa mga pagtatanong-tanong. Ganun talaga ang karamihan. Mismo doktor mga kabisnes, tinanong ko, hindi sila 100% nakapagsabi sa akin na gagaling ako 100% pag nagpakimo. Nagdidepende daw talaga sa katawan ng tao. So, nagdadalawang isip talaga ko, kaya ko na sila tinanong, ano ba talaga, para mababalansi ko, kung saan ba talaga, ano ba talaga pwede kong gagawin. Kasi, ang sunod na check up ko, ito na yun Magpapa-schedule na ako na CT scan para sunod, colonoscopy, yung check na yung buong katawan, kung ano na maging mangyayari, mga kabisnes. Dito pa lang, bagaman sabi ko nga ako matatag ako, malakas ang loob ko, pero deep inside mga kabisnes, kinakabahan din ako siyempre. Dahil hindi biro ito hindi biro mga kabisnes. So dito naman tayo, dadako naman tayo kay Billy. Ano ba sa palagay mo? Saan ka ba komportable? Okay lang ba sa'yo na ako magpakimo ako? O hindi? Para sa akin, hindi lang naman lang. Para sa experience namin, kasama ko sa trabaho, asawa niya, pag-imo, is na para bumalik sana, pero kung nangyari, may tumumo pa tuloy na O na-trigger? Na-trigger. parang nadagdagan pa tuloy yung sakit niya. So yun na po mga business. So yun po. Sakit. Diba? Kung para sa akin, diba yung mag-sakit sa iba na lang. So yun, kay LPG, kayo sa'yo, kayo LPG, ano kaya sa palagay mo? Sa'yo na lang, kung ano lang sa iyong, kung anong opinion mo sa bagay na yan, para sa'yo. Ganun din, hindi na ako mapakil mo. So kay kay Inday, sa'yo kayo Day, ano kayang, wala kang idea sa bagay na yan. So ikaw, ano ba sa palagay mo? Sa akin, wala akong pipiliin sa telepono niya. Wala kang pipiliin. Ang concern ko na lang, disiplina na lang. Sa mga makain, yun lang talaga. Kasi isa din kasi sa pagkain ang bibigay kasi talaga ng trigger din na gumaling. Kaya nagdulot pa na tuloy ng malalang sakit gawa na sa pagkain. Isa po din talaga yun mga kabisnes. So yung isang kasama natin si Joy. Sa palagay mo Joy, anong mo? Wala rin po kung mapipili. So, isa lang naman sabi ko, mag-pray na lang na tayong lahat na So salamat no. Yung mga kabisnes no, yun, batay ka sa kanila, halos karamihan po ay hindi agree na magpakimo ako mga kabisnes. So yun naman, mayroon pa akong isang kapatid na nasa Mindanao na hindi ko pa nakausap mga kabisnes. Kailangan ko rin silang mag-video call. Usapin ko rin sila sa bagay na yun, pati yung mama ko.
sa akin lang mga ka-business, para sa sarili ko rin. 2 years na nga nakalipas na hindi ako nagpakimo. Hanggang ngayon mga ka-business, hindi nampas ako. Na ayaw ko talagang magpakimo. Kasi nga, sa katawan kong ito, hindi ko masasabi sa sarili ko kung kakayanin ko ang gamot mga ka-business. Kasi batay lang doon sa experience na nakikita ko sa loob ng hospital nung ako'y nagpapasikap doon sa surgery. Mayroon akong isang tao nakita doon na tungo ka lang ng gano'n, tapos naninilaw ang katawan, tapos wala na siyang buhok. So tinanong ko, anong ba, nagpakimo ka ba? Sabi ko, nagpakimo ako, pinakalas na nga ngayon, tapos hinang-hina siya, hindi nga niya parang nakahabol. Hindi niya kinaya ang gamot, sabi niya grabe katapang ng gamot, hindi yata umayog sa katawan ko, sabi niya. Kasi sa halip na maganda yung lagay ng katawan ko, hindi kasi naninilaw siya mga kabisnes, pati mata, naninilaw, pati yung balat niya, naninilaw talaga, para bang Epektuhan ng matay na. oo, liver, tinamaan ng liver niya. Pataas ng pataas kasi yung dosage doon. Oo, doon ako kinakabahan. Kaya nung time din na yun mga kabisnes na sa halip na pipila kami doon para gumawa ng gamot para isasaksak sa akin, umatras ako. Sabi ko, tiga lang muna ma, si Mingay, sabi ko, huwag muna tayong pumunta doon sa kasi pinakakuha na lang yung time kasi isasaksak na agad sa akin. Nung nakikita ko ang sitwasyon ng tao, ako kinakabahan ako, sige tao lang ako eh. Sabi ko, tingnan mo, imbis na maganda daw ang kalagayan nung hindi pa siya nagpakimo siya, tinamaan ng katawan ang ibang parte ng organs niya, nagka-problema tuloy siya. So, sa madaling sabi, ang sakit niyang isa, yung salip na magkumalik, nadagdagan pa tuloy. So, nagka-problema, malaking problema. Kaya ako mga ka-business, pagpasinsahan niyo na po ako sa mga nagko-comment na ang karamihan pa naman dyan nag-comment din, ay may alam din sa chemo. Ang iba dyan, doktor, ang mga nagko-comment dyan, iba doktor, may mga nurse na nagko-comment dyan na huwag kang matigas ang ulo, Kuya Buknoy. Sumunod ka sa proseso ng doktor, kailangan mo talaga ang chemotherapy. Kasi yun lang ang makakatulong sa iyo. Pasensya na po kayo ma'am, kung yun lang ang ginagalang ko po yun ang inyong mga opinion, ang inyong mga concern sa akin, pero ako rin po kasi nagdadala sa sarili ko. Hindi ko kaya basta sa sarili ko hindi ko kaya. Hindi ko wala akong katiyakan kung pagdating sa pagkikimo, kung anong magiging resulta ng katawan ko, kung kakayanin ko ba ang gamot o hindi, paano kung hindi, di ba? Sa ngayon naman, paawa at tulong ng Panginoon Diyos ay malusog ng katawan ko. Lang na may mga pagkakataon talaga na nakikita niyo naman po sa vlog ko na talagang may mga pagkakataon na nararamdaman ko na nilalagnat ako, nagsusuka ako, nahihirapan akong dumumi. Ang sabi naman ng doktor nung tinanong ko nito mga ulit pagpapasikap ko, sabi ko, okay lang ba na kumakain ako ng karne? Sabi niya, wala kang dapat pipiliin pagkain, pwede ka kumain sa lahat. Sabi niya sa akin, sabi ko, paano ka kuya? Pag nakain ako ng karne, ay nahihirapan ako dumumi. Sabi ng doktor sa akin, normal reaction lang yun. Ibig sabihin mo, ang tablet kasi positive bago sa katawan. oo. Sa kalipasan na, mahina na ako sa panunaw, opirado na ako. Bawas na yung duka ko eh. Oo. Kaya, sa madaling sabi, ako na mismo mag-disiplina sa sarili ko. Kung kumakain man ako ng karne, siguro, kaunti na lang. Hindi na talaga yung bulot-bulot na ikaw nga sa Bisaya, bulot-bulot ba? Hindi na po pwede yun. Mga ka-business. Kaya control na talaga ako. Kaya ngayon nga, ang mga kinakain ko na lang ngayon karamihan. Kung ano yung pagkain ko sa probinsya natin, na gulay-gulay, yun na lang ginagawa ko ngayon. Gulay na yan. Dahil naglalaylo na talaga ako. So, yun po mga ka-business. Pagulay nga kinakain ko, pag sa mga pagkain ako ng mga kami. Tagal, gluten lang po. Oo, nabublote. Yan yung din ako. Kaya, Kasi matagal tumawin sa atin. kung naalala niyo po, mga tol, siguro napanood ko na sa vlog ko na nakaraan ang pangalawang balik ko sa ospital na hindi ako nakagawa. Yun. New Year yun eh, New Year. Napakain ako ng maraming karne talaga ng time na yun. So nagkaroon ng yung tiyan ko, nag-alburuto yung tiyan ko, nag-alburuto yung tiyan ko kasi ang tagal ko nakadumi, 1 linggo. Oo, kinakabahan ako. Kaya nung pagpunta ko sa ospital, sa awa ng Panginoon na napainom nila ako ng gamot na liquid. Pinainom sa akin 1 litro, inalo sa tubig. Yun, tinunaw ang mga
ang karne pala, pagka matagal na sa tiyan mo, ang lagkit pala niyan. Sobrang lagkit pala niyan. Alam mo, Diyos ito, no? Ay, dumidikit na sa bituka. Oo, dumidikit sa bituka. Kaya pala hindi mo maidumi-dumi kasi nakadikit lang doon sa bituka. Hindi siya matanggal-tanggal doon. Kaya nung natunaw siya, tinignan ko naman, pwera pasintabi po no, sa mga kumakain. Nakikita ko doon. Ang kalaki. Oo. Ganun pala ang karne pagka ng sobrang dami na nakakain mo. Kaya pala ang tao na matagal makatumi dahil pala doon na hindi siya natutunaw agad-agad sa tiyan at hanggang sa kung matunaw man siya in ilang days, andun lang sa bituka na nakakapit. Sobrang laki talaga. So naintindihan mo na, so ganito pala ang pag kumakain ka ng karne na sobrang hindi nakabubuti talaga. Bagaman kailangan naman talaga ang karne sa katawan ng tao pero yung sobra-sobra hindi maganda, lalo na kung araw-araw hindi nakabubuti mga kabisnes. So mga kabisnes naming minamahal, hanggang dito na lang muna siguro. So yun po mga kabisnes, yung kanilang opinion ay majority naman na hindi na raw magpapakimo. Sa akin din, para sa sarili ko, gusto ko wag na. At batay din sa mga nakausap ko, mga kaibigan ko rito, no? Mga kaibigan ko sa labas, ang karamihan talaga, wag na magpakimo. Kasi may karanasan sila, batay doon sa kanilang na-encounter o nakausap, na sa ibang bansa pa nagpagamot, no? Nagpagamot sa ibang bansa, nagpakimo lahat doon. Pag uwi dito, patay ang tao. Kasi nagka-problema sa organ. Kasi nga, lahat ng organs mo, patamaan. Oo. So yun lang. Yun lang. Yung bad cells na yung papatayin niya. Pati good cells, pinapatay. Oo. Kung di kakayanin yung resistensya mo, Ito naman, sa anak ko, kay Dodo, kay Ricardo, sa majority mong analisa, ano ba, saan ka magpapanig? Sa magpakimo o hindi magpakimo? Ayun, kapagpalang araw po mga business. Para sa kabatiran po ng mga kapatid ni Papa, nag-research po ako about sa paano yung chemotherapy, yung gamutan po. Ano po kasi yun hindi siya isang session lang po ng gamutan. Bali, pumapalo po yan ng maraming ulit, maraming beses. Mga anim yata. Opo. Depende. Mga 8. Karamihan 8. Depende po yun mga ka-business kung yung cells na talagang tinatarget ng gamot maubos. Halimbawa, yung mga bad cells na binanggit ni Tito, maubos. Ayun, may possibility na mas kukunti lang yung session ng chemotherapy. Ang chemotherapy po kasi mga ka-business, although nakakatakot siya para sa iba, kasi nga, panghihinain ka, susunugin ng mga cells, pero mga ka-business, 100% or 90% talagang gamit po yung gamot na yun mga ka-business. Kung usapan, kumbaga sa cancer mga ka-business, yun talaga ang talagang makakapagpagaling sa cancer ng isang tao. No po? Kasi kung herbal lang po mga ka-business, okay naman siya, wala naman pong problema. Nga lang, yung katiyakan po, nagagaling yung sakit, mga ka-business, hindi po talaga totally 100%. Kasi nga po, ano na yun sinaunang panahon na gamot, although gumagana naman yung gamot, kaso matagal po yung proseso ng mga business. At saka, hindi natin tiyak kung talagang yung bang gamot na inumin niya makakatulong ba sa kanya. Mga business, alam naman natin, yung mga espesyalista na yan, doktor, talagang pinag-aralan po nila. Ako naniniwala ako dyan na hindi yan sila nagbibigay ng payo. At saka sa suggestion, ang pagkadating sa sakit na hindi makakabuti. Para sa akin po, mga ka-business, hanggat maaari kailangan agaran sa Papa magpakita. Kung sa akin lang po, kasi ako, decision ko yun. Pero, mananatili pa rin kasi yung decision ng magulang. Tsaka yung
Pero para sa akin po mga ka-business, kung magagawa naman po namin paano namin ito masusurvive yung chemotherapy ng Papa, eh okay lang po. Ibalik na po yan. Maubos na yung maubos. Basta ang mahalaga, kung talagang gusto ni Papa na bumalik yung dati ng lakas, dati niyang gawin, dati niyang pangangatawan, eh kailangan po talaga namin mag-sacrifice. Naintindihan ko po si Papa mga ka-business kasi po siya na nag-jump to conclusion kapag nag-overthink na paano pag ganito, paano pag ganyan, anong mangyayari ganyan. Kasi hindi niya pa alam yung pwedeng kainatnan, although lahat naman po kami. Pero mga ka-business, sa pag-aaral talagang tumpak, makakabuti sa kanyang chemotherapy. Yun nga lang, sa kanyang palagay kasi, hindi naman siya talaga, nag-overthink lang siya mga ka-business. At yun, sana kung ano man yung maging desisyon nila Papa, wala naman po akong puso na. Lahat naman kaming magkakapatid, mag-usap din po po dyan. At kung anong palalagayin ng tagulo. Pero para sa akin po mga ka-business, kailangan po talaga yung magparin. Alam niyo po yan, nababasa ko yung mga comment. Yung ibang mga nagko-comment na salamat din po sa inyo mga business kasi doon nararamdaman po konsumuli sa tatay. Kaya po mga at positive sa mga comments, totoo na wala ko sa mga comments ng mga business. Kailangan talaga mangyari. Ang kailangan lang po talaga ni Papa, lakas ng loob. May kasi loob niya mga business pagdating sa bagay na yan. Pagdating sa namutan. Nakita niya na agad yung mga taong naggamot, yung mga sumablay, pero hindi niya nakita yung mga gumaling. Tsaka may awa naman po ang Diyos mga business, buo naman tiwala ko, tsaka pananampalataya ko na yung gamot na yun magsisilbing daan ng Ama para siya mapagaling. Kung gugustuhin niya po mga business. Pero kung ayaw niya naman po, wala rin po kami magagawa. At tama na rin po ang bahala. Kung anong kainatnan, doon tayo. Di naman natin hawak yung oras. Pero hanggat maaari, sana masolusyon hanggat maaari. At may tanong lang po ako mga ka-business sa mga tito. Kung talaga bang agree na sila sa mga sagot nila mga business? Halimbawa, si Tito. Ano ba sa Tito? Hindi nga siya hindi siya sangayon na magpakimo ako. Si Tito. Diba naman, walang pipili sa dalawa. Ano yung gagawin na lang, pag-iingat. So, sa mga sabi, hindi pa rin magpapakimo. Yung isa, halos naroon sila. Majority sa kanila na huwag na ako magpakimo. Ayun, salamat sa inyo pong mga opinion. Sa iba pang mga kasamahan. Kasi ganun din naman ito mga ka-business eh. Halimbawa hindi siya magpakimo, lalala yung sakit niya. Yung gastos mga ka-business, lalong lalaki po yun. Halimbawa, tubuhan siya ng... Kasi ganito mga ka-business, ay ang cancer ni Papa ko, alam ko may mga nakakaalam niyan na iba, na hindi lang sa part na yung tutubo yung cancer, kumakalat po yan mga ka-business. Alam niyo po yan. Alam po ng mga ka-business natin yan. Hindi lang po mag-i-stay yan dito sa bituka ni Papa. Aakyat po yan mga ka-business hanggang sa buong katawan niya, yung mga sistema ng mga katawan niya. Papasukin mo yun mga ka-business. Kapag humina resistensya niya, may possibility na kumalik yung cancer mga ka-business na may pwedeng kumakit sa utak, pwedeng kumakit sa puso. Pero yun talaga yung posibilidad eh. Kaya kailangan talagang nasugin eh. Kung kailangan sumugin eh. Hanggat maaari yung talagang cure ng kanyang sakit. Kasi yung ano niya, yung mga ka-business, yan yung ugat eh. Yung baga kakalat na lang yan. Kapag hindi na agapan yan mga ka-business, maaaring lumalo yun sa buong katawan niya. At yung buong katawan niya yung magsasuffer sa cancer. Kasi kakalat nga yun. Ganun ang alam po nila. At saka marami
at makainin. Ang ending naman ngayon, bumalat kami sa wala eh, dalawang pagpipilian namin, mga business eh, dalawang pagpipilian natin. At isa lang talaga dun yung makakabuti. At ano yun, mga ka-business? At yun, din naman to kami nagsasawa mga ka-business na araw-araw mag-pray, manalangin, sana ako na yun. Maaaring maging gamot at saka mas lalo pang mapabuti sa tao. At saka, mga ka-business yun. Hindi naman ako tawag ng buhay ng tatay namin. Kumbaga, sa aming magkakapatid, ang iniisip na lang namin, nangyari na nangyari. Palabasan ako ng palalabasan. Kasi wala kaming magagawa, wala kaming choice, mga ka-business. Huminuman kami sa dalawa, kaya isa. Ganun pa rin ang tongin eh. Makakabuti o hindi. Kaya hindi namin alam kung ano din yung pipiliin namin. Pati rin kami, gulong-gulong na rin eh. Pero pilit pa rin kami lumalaban kasi at sa mga may mga negative comments about dyan na book nyo eh, pasawili naman eh, hindi ka nakikinig eh. Hindi nyo kasi maintindihan mga business. Kasi nga, yung sistema niya, natatakot kasi siya sa kalalabas. Hindi naman sa maulit. Eh kung may ano lang eh, bakit hindi paggamot eh? At saka yun din siya na sa gagastusin. Eh kahit anong sabi ko ako, hindi naman. Sabi ko ano sa parang hindi tayo pababayaan. Nangyari nga noon eh. Ngayon pa kaya. Ngayon ka pa ba magdududa. Nung una nga eh. Hindi namin alam sa nahanapan yung ganong kalaking bill. Bakit dumating yung biyayan? Isda. Tinimala ng langit yun. Pwede pang maulit yun. Mga ka-business. Masa palataran ko. Hindi ako natatakot na pagkasama namin. Ayun lang mga ka-business yun para sa akin. Kailangan kong ipagawa. Meron po kayong ibang suggestion mga ka-business. Comment down below kung ano yung mga kabuti. At sana po mga ka-business, iwasan na po natin yung mga negative comments kasi hindi yung nakakabuti. At sa kalagayan na kahit nga kami nauulitan po sana ganoon din po kami. Iba yung may sakit. Iba yung may sakit sa wala. Tayo yung nakakabuti. Ayun lang po mga business, salamat po So yun po mga ka-business na salamat po sa iyo na napagan na naganang din doon ano yung naramdaman na. So yun lang po mga ka-business, sa mga nag-comment, karapatan niyo po yun ang mag-comment. Huwag naman po sana yung bang sobra-sobra naman, medyo below-belt na po. Huwag naman po ganun. Simple tao lang din ako mga business. At alam niyo naman po na yung kalagayan ko, pagbasa ako ng kanilang tipo, stress ako lang. May mga ganun kasi komento yung binanggit na yung tulo na matigas kasi tulo ko kayo book na eh. Tagal-tagal na yung paano yan. Hindi ko pa rin ginawa. Hindi ka pa nagpakil mo. Hindi naman talaga ikabubuti mo. Karapatan nyo po yun mga salita nila. Pero igalang nyo rin po ang aking pasya. Dalain nyo rin po ano yung aking nararamdaman. Siyempre ako nagdadala sa katawan ko eh. Ako nagdadala sa sarili ko. So alam ko kung ano ang pakiramdam ko mga ka-business. Pagpasensyahan nyo na po kung nakukulitan kayo. Hindi naman nangangahulugan na ayaw ko. Kaya nga nagpatawag ako ng ito, katulad nito na pag-uusap. Open forum. Para may mababalansin ko kung ano ang dapat yung gagawin mga ka-business. At sa lahat ng mga nanonood, thank you din sa inyo sa suporta sa kabila ng ganitong sitwasyon na ang hirap isipin sa sitwasyon ko ito sa kalagayan. Pero salamat ng napakarami
Kung ano yung dapat kong ibablog, talaga ibablog ko. Kung ano yung totoong pangyayari sa buhay namin araw-araw. Bukas kami. Bukas ang libro namin sa inyo mga business. Kaya kung mapapanood nyo man gano'n, pagpasensyahan nyo na po. Suportahan nyo na lang. Sa iyo po mga ka-business, God bless po sa ating lahat, mga ka-business natin pinamahal. Salamat sa inyong suporta. Please support po ating ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, at siyempre Mrs. Kimi official, at sa lahat ng mga kagwang, mga ka-business naming minamalang yung abang lingkod, kagwang Buknoy official, at siyempre support po din natin Lito Angira official, Medyo Kagwang official, at si Editor Daryl official, at sa lahat ng mga reactor sa buong ka-business family. God bless po sa ating lahat. Diversity by tomorrow is another day. Hira! Banat! Salamat po! Bye-bye! Ako mga ka-business, uwi na yung mga kapatid ko. Salamat din at nakapasyal sila. Dahil how many years na hindi nakapunta rito mga ito. Yan. O, picture tayo. Alright. So, Tol, ingat ha. Nalang. Ano meron dyan? Hirap pag naguguluhan ka, parang hindi ka hindi ka makakakilos. Ha? Pagka naguguluhan ka, isip mo, parang hindi ka makakakilos. Yun, ingat kayo ha. Po mga ka-business, uwi na yung mga kapatid ko. Ngayon tatagal, hindi na kumain, busog naman daw sila mga business. Salamat din sa mga kapatid ko, kapasyal kayo. Thank you sa inyo. Yan po mga ka-business, God bless po sa ating lahat. Lahat ay magka
yung